Palakpakan natin si Roy. Okay. So, pwede na po tayo makaupo. Good morning! Good morning! Okay. So, sino po yung mga first-timer sa inyo? Taas po ang kamay. Yan, yung mga first-timer siguro yung tataka. Bakit good morning? No, ay, anong oras na? Alas 7 na. Okay. So, anyway, kasi sa business, pag nag-uusap-usap yung mga negosyante, they always greet themselves na good morning. Tama ba yon? Kasi sabi nila, tuwing umaga, laging may panibagong pag-asa. Tama ba? Sino dito yung paggigising sa umaga, sinasabi niyang, ay, umaga na naman, ano na namang problema ang darating sa buhay ko. Tama ba? Negative masyado. So ngayon, sasabihin mo sa sarili mo, pag good morning ang binati sa'yo, there is always new hope. Do you agree? So ngayon, yung pag-uusapan natin is bubuksan natin yung pag-asa natin sa buhay. Kasi iba siguro sa inyo na mga problema na, naku, dami kong utang. Naku, habang buhay na ba tayong ganito? Tama ba? So bago tayo mag-start, gusto po malaman sino yung mga first-timer, taas po ang kamay. Okay, palakpakan natin mga first-timer. Okay. I was like you before, naging first-timer din ako, kaya lang hindi ko alam kung paano kayo na-invite. Ako na-invite ako in a way na hindi mo magugustuhan. So, paano ka na-invite? Kung hindi mo nagustuhan yung pag-invite sa'yo, sinabi nakakain kayo, tapos biglang seminar pala, o kaya may birthday party na atin na, tapos seminar pala, sabihin mo sa katabi mo, bakit mo ko dinala dito? Kala ko ba party? Ang tawag dyan, kidnap. Tama ba? Okay, so sa inyo, kung medyo nainis kayo sa way ng pag-invite sa inyo, okay lang, kasi mas nakakainis yung way ng pag-invite sa akin. Okay lang po ba? Kwento ko kung paano? Okay, na-invite po ako dito 8 years ago. Matagal na po ba? Okay, na-invite ako dito at ang sabi sa akin mag-a-apply ng trabaho. Bakit? Tambay, ayan. So, drop out po ako ng FEU. My father was a jeepney driver, so hindi na kaya magpaaral. So, huminto muna ako. Ang sabi ng tatay ko, hinto ka lang na isang semester. So, ako naman, alam mo yon na at isa ko na isang semester lang, hindi ko na malayin yung isang semester, 3 taon na pala. Ganun pala katagal ang isang semester, 3 years. So, to cut the long story short, sumama ako sa kaibigan ko para mag-apply ng trabaho sa Ortigas, dito sa Ortigas. At ang tanong ko sa kanya, ano yung kailangan kong dalhin bago mag-apply ng trabaho? Requirements, biodata, resume, tama ba? So ako naman, first time ko mag-apply, syempre magdadala ko. Tama ba? Wala naman ako idea kung ano talagang plano niya sa akin eh. At ang tanong, sabi ko, ano yung dapat kong suotin? Uy. Syempre, ayoko magkurbata kasi hindi ako kasanay. Okay, so nag-formal attire ako. Naka-long sleeve, naka-slacks, nakabalat na sapatos. Hirap maglakad pag nakabalat. Tama po ba? So alas 3 kami nagkita sa Robinson's Galleria. Ang tanong sa mga first-timer, dyan din ba kayo nagkita-kita? Pamilyar? McDonald's ba? Sa may food court? Okay, so doon kami nagkita at nagulat ako nung nagkita kami. Bakit? Nakita ko siya naka-t-shirt, naka-maong at naka-rubber shoes. So may nag-a-apply ba na ganon? So ngayon naisip ko, bakit ka nakaganyan? Tinanong ko ngayon, kala ko ba dalawa tayo mag-a-apply, bakit ganyan ang suot mo? Sabi niya, hindi pa pala ako decided, sasamahan na lang kita. So, okay din, kasi may kasama ko. Sabi ko, okay lang. Pag in-interview ako, hindi ko alam kung ano sasagot ko. Kasi ako lang mag-isa di ba? Siya sa labas. So, ikot-ikot kami. Imagine na 3 o'clock ng hapon. So, ikot-ikot kami dito sa Ortigas area. Pagdating ng alas 6, ilang oras yon? Ba't kayo tumawa? Lakad-lakad kami, ang init, naka-long sleeve, pawis na pawis ako, ang sakit ng binti ko. Pero sabi ko, gusto ko kasi yung ginagawa ko, gusto ko makahanap ng trabaho. Tama ba? Sabi ko, 3 oras na naglalakad. Pwede bang magmerienda muna tayo, magpahinga muna tayo, mamaya na tayo uli maghanap, tsaka gabi na siguro sarado ng mga office. Ito yung sagot niya. Sabi niya, PJ, bago tayo umuwi, isa na lang. Doon, pag pumunta tayo, tsak na tsak, pasok ka. So sabi ko, okay, gusto ko yan. Okay, so dinala niya ako dito sa maraming upuan na to. Sa palagay mo, matutuwa ko, hindi? Matutuwa, bakit? Pagod ako maglakad, 3 oras, daming upuan, di kahit tumiga ako, tama ba? Kahit saan. Ito pa yung maganda, hindi kami umupo sa likuran. Saan kami umupo? Sa harapan. Bakit? Kapag nag-umpisa, sino unang tatawagin? Di ako agad. Tama ba? Makauwi ako agad. Di ba kayo, pag na-invite kayo sa ganito, dito na lang tayo sa likod. Yung nag-invite sa akin, hindi na siya nahirapan. Ako mismo nag-volunteer, doon tayo sa harapan. Tama ba? So yung mga first-timer, di ba, ayaw nyo umupo sa harapan, baka matanong kayo. Ako gusto ko na kasing umuwi. Okay, to cut the long story short,
Mahaba na yung oras, sabi ko, ano bang meron dito? Pagtingin ko sa sa kanan ko, may bata. Pagtingin ko sa kabila ko, may matanda. Sabi ko, anong meron dito? Nag-a-apply ba ito ng mga trabaho? Bakit natatanda na? Okay. So, medyo nakukutuban ko na kung ano yung pag-uusapan dito. Ayan na, seminar na nga. So, na-recall ko ngayon yung nanay ko, sumasali sa mga ganitong seminar, even dun sa mga pinapaliwanag, sinasabi, yayaman ka pag sumali ka, yayaman ka pag sumali ka. Eh, yung nanay ko, ang dami nang nasalihan. Or my life. And the evening. Oh, yung mga ganyang kumpanya, I'm aware. Oh, alam niyo ba yung mga ganyang kumpanya? Yan, nasasama niya ako nung maliit pa lang ako noon. So, alam ko na, parang pare-parehas lang naman to. Sabi, yayaman ka, pero yung nanay ko, sa dami ng sinalihan, hindi pa rin mayaman. So, sabi ko, hindi maganda. Tama ba? Ang ginawa ko, nandito lang ako, tinatapos ko lang, hinihintay ko lang matapos yung seminar, pero hindi ako decided. Ibig sabihin, hindi ako interesado. Tama? Kasi alam ko yung purpose kung bakit ako pumunta dito para maghanap ng trabaho, hindi para magnegosyo. Tama ba? Pero bakit ako nasa harapan nyo? Sabi ng may-ari, yung may-ari na yung tumayo dito eh. Sabi ng may-ari, 1 year from now, how do you see yourself? 1 taon magmula ngayon, anong daw nakikita natin sa sarili natin? Huy. Ganito lang kasimple. Huwag mo na sabihin kung ano ka next year. Tignan mo na lang yung sarili mo last year. Yun ka pa rin next year. Tama ba o tama? Kasi yun at yun pa rin ang ginagawa mo, so yun at yun pa rin ang mangyayari sa buhay mo. Tama ba? Kasi kung pauwi ka sa bahay mo, yun at yun pa rin ang dinadaanan mo, so makakauwi ka pa rin. So yung ginagawa natin, kung ano ka next year, kung ano ka last year, parehas lang yun. So walang mababago. So pagdating ng next year, tatanungin kita uli, how do you see yourself the next year uli? 2016. O tapos makating ka ulit, how do you see yourself 2017? Paulit-ulit sasabihin mo, matanda na ako. Sana dati ko pa ginawa yan. Tama ba? So laging may regrets sa huli. Maliwanag ba? So ngayon sa papaliwanag ko, medyo magbe-benefit tayo ng konti, kikita tayo ng konti. Sinong gusto kumita ng konti? Taas kamay. O, yung tipong kahit 5,000 every month. Taas, extra. Kung kumikita ka ng 20,000 ngayon sa trabaho mo, dagdagan mo ng 5,000, di mas lamang ka dun sa mga ka-office mate mo. Tama ba? O 5,000 linggo-linggo kung ayaw mo ng buwan-buwan. Okay, 20,000 na yun. So, medyo parehas na yung kinikita mo. 5,000 a day. O, dumadami mo kang? Kayo, may sabi niyan. Okay. Alam niyo po ba ang pagyaman sa buhay merong sikreto? Tama? Alam niyo ba yung sikreto? O, kala ko ba, alam niyo? Okay, so hindi natin alam yung sikreto kung paano magpayaman, kaya iilan lang ang yumayaman talaga. Kasi sila lang ang nakakaalam. Pero ngayon, pag-uusapan natin, eto muna, kayo muna ang bida. Meron pa po ba tayo mga pangarap sa buhay? Meron pa buhay pa po ba to? Sasabihin mo, PJ, ang pangarap, hindi na to para sa akin. Alam ko ang mga pangarap na ganyan sa mga bata lang. Bakit? Nung mga maliliit tayo, naglalaro tayo ng kotsi-kotsiyan, ng mga lalaki, di ba? Tapos sinasabi natin sa kalaro natin, paglaki ko, bibili rin ako ng maraming kotse at iba't ibang kulay din. Nung lumaki, hindi pala ako makakabili ng kotse. Tama ba? Tapos yung mga babae, pag naglalaro ng dollhouse, paglaki ko, bibili rin ako ng malaking bahay. Nung lumaki at yung kumikita na siya, sasabihin niya, malabo palang makabili ng bahay. Kaya iniisip nila, ang pangarap para lang sa bata. Tama o tama? Ngayon, bubuhayin natin yung pangarap nyo, ha? Okay, meron ba tayong mga pangarap pang natitira? Okay, dagdagan natin, ha? Gusto mo ba ng house and lot? Gusto mo ba house lang, walang lot? Anong tawag doon? Nakahanger? Okay, nakabitin. Okay, magkano gusto mong bahay? 20 million, pwede na po ba sa'yo ito? Dream house na ba itong 20 million? Yung tipong yung bahay mo may elevator? Gusto mo yung gano'n? Yung elevator hindi lang pataas, pati patagilid. Okay. Oh, lahat ng gusto mo sa bahay, ilagay mo doon. Kasi dream house, yung tipong pag nagkaroon ako ng bahay na ganito, okay nang kunin ako ni Lord. Kasi nakuha ko na yung pinakagusto kong bahay. Gusto nyo bang magkaroon ng sarili nyong kotse? Gusto nyo ba with S? Gusto nyo? Sigurado? Oscar? Okay, gusto nyo ng cars? Ilan gusto mong kotse? 3, 4, 5, o 2 na lang, worth 5 million. May BMW ka, may Honda Jazz ka. Hindi masamang mangarap. Tama o tama? Okay, may 2 kotse ka para pag coding, meron ka magagamit. Ano pang gusto mo? Pangarap na savings. Magkano gusto mong savings sa bangko? 10,000 maintaining? Magkano? 20 million. Bakit? Kapag may 20 million ka sa bangko, yung 20 million mo ang nagtatrabaho para sa'yo.
Bakit? I-interest ba to? Malaki interest na ito. Ang tawag na sa'yo kung meron kang perang ganito sa bangko is LOI. You are living on interest. Nabubuhay ka na lang sa interest ng pera mo. Your money works for you. Ngayon kasi tayo ang nagtatrabaho sa pera. Tama ba? Okay, nakakapagod pero kailangan eh. Okay, charity works. Gusto mo bang tumulong sa mga mahihirap? Okay, kasi sasabihin natin, sa atin pa lang, kulang na, bakit pa ako tutulong sa iba? Tama? Okay, 1 million. Kuripot ka. Ito lang kaya mo itulong. Isa pa, gusto mo pa mag-travel? Oh, saan mo gustong pumunta? From May Kawayan, Bulacan to Ortigas. Okay, 5 million budget. Okay na 5 million? Bakit? Kasama mo magulang mo, kasama mo pamilya mo, mahirap mag-travel mag-isa. Boring masyado. Wala kang taga-picture. Maliwanag. Okay, kukumputin natin magkano yung lahat ng pangarap mo. 20 plus 20. 5 plus 5. Plus 1. All in all, ang pangarap mo halaga is 51 million. Tanong, pangarap pa ba o bangungot na? Malabo na talaga siyang makuha eh. Kasi bakit? Sa reality, sa nangyayari sa atin ngayon, kahit ipunin mo yung sinasweldo mo, hindi talaga siya kakasya eh. Magkano sinasahod natin? 20,000. Malaki na, di ba? Malaking kalokohan. Bakit? Magkano tuition fee natin? Magkano ginastos natin sa pag-aaral for 14 years? Pero yun ang resulta na nakukuha natin. Tama ba? Kaya ngayon, sasabihin mo, kailan yung money back, kailan ba yung payback time na ako naman ang bibigay sa nanay ko? Sasabihin mo, nung unang sweldo ko, binigyan ko siya. Ano? 500. Oh, nanay, para sa'yo, 500. Oh, yabang, ano? Pagkalipas ng ilang araw, nanay, natatanda mo ba yung pinatago ko sa'yo? Pinatago pala, hindi pala bigay, ano? Okay, 51 million. Hindi na siya talaga, para sasabihin mo, hindi ko na siya iisipin eh. Kontento na ako kung ano meron ako. Tayo lang ang Pilipino may kasabihan. Kapag maigsi ang kumot, matutong mamuloktot. Kung ano meron ka, makontento ka dyan. Masyado ka ambisyoso eh. Tama ba? Okay. Kasi ang ginagawa natin mga Pilipino, ito yung sinasahod natin, pinagkakasya natin yung pangarap natin doon sa sahod natin. Tama po ba? Kaya nabibili eh. Ano ba to? Gusto ko ng house and lot, kaya lang ito kinikita ko, okay na ako magrenta. Gusto ko ng kotse, kaya lang ito lang kinikita ko, sige motor na lang. Gusto ko ng savings, hindi na pwede, maintaining balance na lang. Tama ba? Okay, gusto ko ng charity works, sa akin nga kulang pa, tutulong pa ako sa iba. Okay, gusto ko mag-travel, okay, nakakapag-travel naman ako from office to bahay, di ba? Okay, hindi mo na ito nakukuha, pero meron ba kayong mga taong kilala o napapansin sa paligid nyo, lahat ng ito available sa kanila? Meaning, ang lalaki ng bahay nila, ang dami nilang mga garang kotse, tapos yung bangko nila talagang sila yung hinahanap ng bangko para pautangin sila. Pero sila na yung tumatanggi sa sobrang laki ng pera nila. Charity works, sila yung madalas tumutulong. Okay? Nakakapag-travel sila sa iba't ibang bansa na gusto nila. Hindi lang sa isang beses ang buwan. Minsan halos araw-araw na sa iba't ibang bansa sila. So lahat nito nakukuha nila is because yung laki ng kinikita nila kasi laki ng pangarap nila. Kaya-kaya nilang bilhin. Palakpak naman dyan. Okay. Sasabihin mo, bakit kaya may taong mayayaman, bakit kaya may taong mahihirap? Simple lang, choice kasi natin yun eh. Tama ba? Paanong choice? Pinanganak ako, ito na ako, paanong choice? Choice na magulang natin yun, pinanganak di siya mahirap. Baka choice ng lolo na yun, pinanganak di mahirap. Baka lolo na lolo, iti-choice mo ngayon, bakit kaya naghirap? Tama ba? Kasi may mga taong mahirap, pero nagpayaman. Mahirap na yung mayaman, nagpahirap. Tama? Okay. So, may sikreto kung paano magpapayaman. Okay lang ba? Turo ko sa inyo. Mukhang ayaw nyo. Gusto nyo ba matutunan? Dapat meron kayong ballpen at papel kasi makakalimutan nyo to. Itong sikreto na ituturo ko once na magawa mo siya, proven and effective, 1 to 2 years from now, you can be rich. You can be a millionaire in 2 years' time. So, lahat ba tayo gusto maging milyonaryo? Okay. So, according to J. Paul Getty, siya po yung first billionaire sa US, sabi niya, I would rather earn 1% of 100 people's effort than to spend 100% of my own effort working alone. Sige, tatagalugin ko. Ito na yung sikreto, ito yung prinsipyo na ginagawa ng ibang mayayaman. Mas gugustuhin daw niya na kumita na 1%. Tanong, malaki o maliit? 1%.